Okay? So, ganito. Ayan, favorite naming laro to dito sa church eh. Yan. Kasi nakikita namin yung cooperation ng bawat isa. Tama? Okay. So, meron dito. Okay, kulang pa pala. Okay. Pagdikit. So, ganito po yung gagawin natin. No? Tapos, meron po tayong upuan doon sa likod. Na pag-iikutan ng buong team. Okay? So, lalakad sila. Lalakad na dapat hindi nalalaglag yung stick. Nananatili na magkakadugtong pa din, okay? So, ganun yung gagawin natin. Paunahan lang. Pupunta dun sa likod, iikot, tapos babalik. Okay? At kapag nalaglag, syempre, ibabalik. Ibabalik nyo sa gantong position. Okay po, gets? O may tanong kayo? Okay naman po? Malinaw po sa mga magpe-play? Okay. Gets po ba mga girls? Okay, okay. Sige po. Opo. Okay, dito na lang po yung group number 2. Okay. Next po, ito stick. O go, ikot na kayo. Alright, so mangyayari po ito ay pabilisan, okay? So kung sino po yung pinakamabilis, yun yung unang makakabalik dito, yun po ang mananalo. Okay, sige po, practice tayo. May sounds po tayo dyan. Okay, in 3, 2, 1, go! Sige, lakad. Okay, okay. Ay, gagaling! Walang nalalaglag. Up, up, up. Okay, balik, balik. Balik, balik. Yan, sige. Okay na. Okay lang, sige, dyan lang. Dyan lang. Okay na. Ikot na kayo dyan. Okay, halos mapakalapit po ng laban. Ay, okay. Sige po, kaya nyo yan. Okay, kaya nyo ba? Ito. Bakit iniikutan nyo yung upuan? Ikot na kayo, tapos... Ayan, sige, go! Okay, okay. Malapit na po ang group 1. Okay. Panalo na ang Alright, group one. nanalo po ang group 1. Palakpakan naman natin sila. Okay, sige po, sabay-sabay na po yung 3, 4, 5. Dito na po tayo, 3, 4, 5, hilera po. Three, four, and 5. Dito po yung 5. Usad pa kayo konti doon. Usad pa kayo. Game, game, game. Yung isa sa poste iikot. Joke lang. Dito iikot. Kasya naman? Kasya ba? Yan. Okay, kayo pong number 4. Sa poste po kayo iikot, ha? Okay. Hindi kayo makaikot din sa buwan. Go. Game na, Ready? game. Game. Okay. Sige po. Ready na ba lahat? Okay na. Alright, in 3, 2, 1, go! Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang.
Nakakatuwa maglaro yung mga babae ang hihinhin. Kaya nga, no? Oh, wag kayong umikot. Kulang yan, kulang. Wag kayong Okay, okay. Nangunguna po ang group 4. Ikot. Ayan, may nalaglagan. Kaya nyo yan. Alright, bumabawi ang group 3. Go! Okay! Panalo ang group 3. Panalo ang group 3. Okay. So, ang nanalo po sa batch ng babae ay group 1 and group 3. So, mamaya po yung prize ninyo. Tabi na po tayo. Sa boys naman. Dalawang group na lang sa boys. Okay, tayo na kayo, bilis. Okay, magbibilang muna kami. Okay, upo na kayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go. 1. 1. One ka. Okay, so lahat ng 1 dito, lahat ng 2 dito. 1 dito, 1. Sino to? Parehas kayo to? Ikaw. Ay, iwan ka. Bakit ang konti ng 2? Doon yung 1. Dito yung 2. Ay, nako. Ba't sa girls ang dali magbilong? Oo nga. Sino yung 2 talaga sa inyo? May nandadaya ba? 2 ka, dito ka. Oh, sige, wag ka. Number 2 ka lang. Huwag ka lang gumaganon. Oh, lipat na lang muna isa. Lilipat ko na lang. Ayan. Okay, lipat ka na lang. doon. Ayan. Okay, game. Oh, sige. Oh, ito na yung stick. Ito na yung Go, stick. go, go, go. Oh. JD yung isa. Ayusin nyo na. Okay, okay, okay. Ito, ito. Oh. Sa kabila. Circle na, circle. Sa kabila. Ayan, tingnan natin kung sino magaling sa mga boys. Ang group 1 ba o ang group 2? Ito, feeling ko magulo tong boys. So, doon po kayo iikot sa Petro Jam, no? Hindi po din. Joke lang. Usad kayo dito konti, medyo po, usad kayo dito. Usad kayo dito konti. Usad. Tawag nito. Sila Dito, ano usad, pa? usad ka tabi dito, mo muna. usad. Yan, nalaban naman, okay lang malaglag. Usad pa. Malapit na kayo sa finish line. Usad pa daw. Okay. Okay na. Okay na, sige. Ready, get set, go! Go! Huwag niyong hawakan. Bawal hawakan na, bawal hawakan yung stick. Oh, sige. Kaya Dapat niyan. nakasundot lang. Wait now! Ay! Ay! Kunin mo! Ay! Go! Ikot! Ayan Alright! na! Group 2! Malapit na! Group 2! Sige! Bawal. Maduga ang maawakan! Madaya kayo, inahawakan ninyo eh. Okay! Okay. Ba't may na? Okay, panalo po ang group 2. Okay. So, thank you po. Sige, sa mga ushers, tulungan na lang po natin ulit isalansan yung chairs. Sige po, dito yung mga lalaki, dito yung mga babae. Salansan na lang ulit natin. Okay, balik na po tayo sa upuan. Mamaya po ibibigay ni Ate JD ang inyong prize. Okay. Upo na, upo na.
Pag-uupo ba ay gamit ang bibig? Oo nga, ano kaya ang No? ginagamit pag uupo? Oh. Bibig ba ang pinanlalakad? Ayan. Okay. Okay. Ayan. Sino dito nag-enjoy sa ating games? Woohoo! So dahil dyan, ngayon naman, mag-ready na tayo. Okay. So, okay na. Tahimik na po tayo. Dahil tayo naman po ay dadako na sa pag-awit sa ating Panginoon. Kaya tayo ay tatayo na para sama-sama nating sasambahin si Lord sa oras na to. Okay? Huwag tayong mahiyang itaas ang ating mga kamay, kumanta. Okay po? Okay. Sige po, tinatawagan natin ang ating worship team. Check sound. Ayan, tayo po ngayon ay pupunta sa tinatawag natin na praise and worship. Ayan, sabihin nga po natin praise and worship. Ayan, so ano ba yung ginagawa natin? Kapag praise po, tayo po ay pumapalakpak, tayo ay nagpapasalamat sa Lord dahil naging mabuti si Lord sa bawat isa. Amen? Mabait po ba si Lord sa atin? Ayun, very good naman po. Sa practice nga po natin, palakpak po natin yung ating mga kamay. Ayan, para po kanino tayo pumapalakpak? Para kay Jesus, para kay Lord. At syempre po sa worship, tayo po ay nagtataas ng kamay. Amen? So practice natin, taas natin yung mga kamay natin. Ayan, so yan po yung gagawin natin mamaya bilang pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Sige po, tayo po ay magpuri sa Panginoon. So, palakpak natin yung mga kamay natin. Sige po, tayo ay mag-pray. Lord, salamat po Panginoon sa hapong ito. Patuloy po kami, Lord, na magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. Itataas ka namin sa aming buhay, Lord God. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Yan po yung pinakamalakas sa palakpak para sa Lord. Pwede tayong tumalon, ha? Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. Troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am unto you. Sige, magkano tayo lahat? One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every now and everywhere. Grace abounds so deeply within me. Sabay tayo! You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. 1, 2, 3. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on board. Ganito yung gawin natin sa kami natin. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight for you. We're living on board. Cause you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You are the way. Yes, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by
You're the only one. O, sige kayo You're the only one that I... Pinakamalakas! You're the only one that I could live for. One way, Jesus. Sa baba. Pinakamalakas to one way. You're the only one that I could. For the last time. One way. You're the only one that I could live for. Pinakamalakas na palakpak sa Lord. Amen. So ngayon naman po tayo po ay sasamba sa Panginoon. Ayan. So sino po nakaka-alam ng song na Diyos ka sa amin, taas kamay. Ayan. Sige po, awitin natin to sa Lord. Taas po natin yung ating mga kamay. Bakit po natin tinataas ang ating mga kamay sa Lord? Ayan, tandado po ito na binibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Ayan, sa pag-awit po natin ito, awitin po natin to para sa kabutihan ng Lord. Sabay-sabay tayong lahat, ha? O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sige po, awitin natin ng malakas para sa Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sige po, lakas natin yung ating boses. Sa lahat na sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, hindi nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, dariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, hindi nagbabago. Diyos ka sa
Magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa, di nagbabago. Di nagbabago. Sige nga po, awitin natin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sige po, yung pinakamataas na kamay nga po. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. For the last time, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Lord, thank you po, Panginoon, sa presensya mo. Salamat po, Lord God. Ikaw ay Diyos para sa amin, Lord God, at hindi ka nagkukulang, hindi ka nagbabago, Panginoon, sa buhay, Lord God, ng mga youth na naririto, Panginoon. Salamat po, Lord. Patuloy po namin binibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Sige po, pwede na po tayo maupo. Ayan. Tayo po ba ay na-bless sa ating praise and worship? Amen? Amen. So dahil dyan, tayo po ay dadako sa ating tithes and offering at tinatawagan ko po ang mag-speak, si Sister Angelica. Okay. Palakpakan naman natin si Sister Angelica. Ayan, hello po. Ayan, tayo dadako sa tithes and offering. Familiar kayo sa tithes and offering? Opo, ayan. Yung tithes, ayan, para sa mga hindi nakakaalam, ito yung 10% ng nagiging pera natin sa buong linggo. Halimbawa, magkano baon nyo isang araw? 50 pesos. Magkano yan sa isang linggo? 250. Ayan. Ngayon, magkano ang 10% ng 250? 25 pesos, no? Ngayon, iyon yung tinatawag na tithes. Ang gagawin natin, binibigay natin yan kay Lord. Tanda ng pagtitiwala natin sa Kanya. Yung offering naman, ito ay yung any amount na gusto mong ibigay kay Lord. Again, kapag sinabi nating tithes, ilang percent daw? 10%, no? Ikapu, no? Bakit ba kailangan natin ibigay yung tithes and offering natin? Sa tingin nyo, bakit kaya? Ayan. Sabi po kasi ni Lord, may pa-verse tayo, sa Malakayas 3 verse 10, ano daw? Malakayas. Ayan. Okay, sabi doon, dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan, kapag daw binigay natin kay Lord yung tithes and offering natin, ano daw gagawin niya? Bubuksan ng alin? Ayan, bintana ng langit at ibubuhos daw sa atin yung pagpapala. Kapag pala nagbibigay tayo ng tithes natin, hindi tayo nawawalan, pero pagpapalain tayo ni Lord. Amen po? Amen. Kung gusto natin mag-tithes, meron tayong sobre po, no? At yun, lagay nyo lang yung tithes natin. Amen po?
Ayan. Amen. Sige po, taas po natin yung ating tithes and offering kung tayo po ay mayroon. At ipanalangin natin. Hallelujah. Father God, Panginoon, salamat nga po sa pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, na nakakapasok kami sa eskwela, Lord God. Nakakakain kami, Lord God. Iniingatan mo yung bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko na sa murang edad namin, Panginoon, ay matutunan namin na maging bukas palad, Lord God, at maging tapat sa pag-iika po, Lord God. Patuloy na pagpalain mo po yung bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Kung meron tayong tithes and offering, pwede nating ilagay sa ating lagayan. Okay, pwede po tayong lumapit. Ayan. So, kung wala po tayong dala, kailan natin siya pwedeng dalhin? So, sa next event po natin. Okay? Itabi po natin yung ating mga tithes and offering. Amen. Amen. Ilang percent daw po ibibigay? 10. Very good. Ayan. So, ngayon, tayo naman po ay syempre dadako na sa isang pinakamahalagang gawain natin sa hapon na ito. At tinatawagan ko na po ang mag-i-speak sa atin sa harapan na to. Siya po ay isang napakasipag na leader at teacher din po siya sa Sunday School. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Rose Ann Roque. Nothing is impossible. Nothing is impossible. With Jesus in my life. All the time, God is good. All the time, God is We good. can do all We can things do all things through Jesus Christ our Lord. Jesus Christ our Lord. Praise. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. Gising naman pala. Ayan, sige po. Bago po yan, kilala niyo na ba ako? Anong pangalan ko? Ayun, kilala pala ako. Ayan, si Teacher Ann sa Sunday School. Pero pwede niyo rin akong tawaging Ate Ann. Okay po? Mas better po yun. Ayan, sige po, bago po tayo mag-start, sige po, tayo po muna ay manalangin. Sige po, tayo po ay umuko. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Panginoon. Lord, patuloy po sa oras na to, Panginoon. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa gawaing ito, Lord God. Patuloy na dinadakila po namin, Panginoon, yung pangalan mo, Panginoon, sa lugaring ito, O God. Hallelujah, Lord. Patuloy, Panginoon, ay tinataas namin sa iyong gawaing ito, Lord God. Patuloy po, samahan mo po kami, Panginoon, mula umpisa, Lord God, hanggang matapos po yung gawaing ito, Lord God. Patuloy na buksan niyo po yung isipan, yung puso, Panginoon, yung spiritual eyes and ears, Panginoon, ng bawat isa, Lord God, na talagang makita namin, Panginoon, kung paano mo kami nilikha, O God. Hallelujah. Holy Spirit, patuloy na ikaw po yung mag-speak, Panginoon, sa amin, Lord God. At patuloy na malaya ka pong kumilos, Panginoon, sa lugaring ito, Lord God. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Ayan, amen. So, dahil po dyan, tayo po'y mag-start na. Sige po. Pa-flash po ng aming PowerPoint. Ayan, sige. Sige, wait lang po Ayan. Okay lang ba kayo? Sinong inaantok? Pag may nakita akong pipikit-pikit, siya yung pagbabasahin ko, ha? Bakit Ano? Ayan, wait lang, Wait lang kayo dyan. O sige, dahil medyo mayroong technical problem. Ayan, ang atin pong topic ay tungkol sa ating pagkakakilanlan. Or, who am I? O kung tatanungin kayo, sino ka? Sige. Anong isasagot nyo? O diba? Minsan sinasabi natin, pangalan natin, kung anong pangalan natin. Or minsan naman yung mga bagay na hindi. Wait lang. O hindi yan. Ito po yung sinend ko. Wait lang po. Lalong ka na. Okay lang. Ayan. Who am I? Di ba unang sinasagot natin kapag tinanong tayo, sino ka?
Di ba ang unang sinasagot natin, ano? Pangalan natin. Pero daw, meron pa kasing ibang pakahulugan pa kung sino talaga tayo. Iyon yung ating pag-aaralan po sa ngayon. So sabi dyan sa ating objective, to understand that our identity comes from God. Or kung makita daw natin kung paano tayo tinitingnan ni Lord. Di ba sabi dyan, identity comes from God. Kanino daw po nagmula? Kanino po? Kay God. Opo, tama. So sabi po dyan, sa ating key verse, sige po pa-flash po ng ating key verse. Ayan po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. 27. So, created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Very good, children. Ayan. Ayan, sige. Sabi di po dyan, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Kanino daw image? Sino daw nag-create? Si God. Oh, sabi pa dyan sa huli, male and female, He created them. Ano daw? Male and female. So, iyan po yung ating pag-uusapan po ngayon. So, malinaw naman po na sinabi ng Diyos mismo, ang lumikha sa tao bilang lalaki po at babae. Okay po? Hindi daw ito aksidente o pagkakamali. Ito ay disenyo ng Diyos. Minsan po kasi parang, sinasabi po ng iba na, mali daw po na yung pinaglagyan sa puso nila. Sa ibang daw po nalagay. Di ba po, merong magsasabi po na gano'n. Pero, makita po natin na dinisenyo tayo ng Diyos sa kanyang imahe. So, hindi siya nagkamali. Okay po? Ayan. Sabi po dyan sa introduction, ano ang isasagot mo kapag tinanong ka ng iyong kasarian sa exam? Alam niyo ba kung ano yung kasarian? Or masyadong malalim yung Tagalog namin? Gender. Oh, ayun. Di ba pag nilagay natin, anong sinusulat natin kapag tinanong tayo ng ganyan? Female or? Oo, female or male. Dalawa lang, di ba? Minsan ba nag-iisip kayo kung anong ilalagay nyo? Di ba hindi? Minsan, di ba po kapag nakalagay doon male and female, sure, nabibilugan nyo kapag babae ka, yung female. At kung lalaki ka, ay yung male. Tama po? Tama po. Ayan, sabi dyan, wala daw na pag-aalinlangan nating nilalagay yon kapag tinatanong tayo. So dapat daw, ganun din tayo. Huwag tayong mag-alinlangan kung paano po tayo nilikha ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, ngayon po, pag-uusapan natin ang tanong na, who am I according to God? Or, sino ba ako ayon sa pagkakalikha sa akin ng Diyos? Okay? Sabi po dyan, saan na ba ako? Ayan, sabi po dyan sa number 1, God made you on purpose. Or nilikha tayo ng Diyos na merong purpose o merong, ano ba ang Tagalog doon? Merong layunin. O nilikha tayo ng Diyos na merong layunin. So sabi po dyan, hindi po nagkataon na ipinanganak ka na lalaki or ipinanganak ka po na babae. Kasi di ba sabi dun sa verse po, tayo daw, nasa tiyan pa lang daw tayo ng ating ina or ng ating nanay, kilala na daw tayo ni Lord. So, paano po siya magkakamali kung kilala na po pala niya tayo, nasa tiyan pa lang tayo ng mga nanay po natin? O, amen po. At sabi pa dyan, may layunin ng Diyos kung bakit kanya nilikha, kung ano ka man ngayon. Ang iyong kasarian ay bahagi ng kanyang plano at hindi dapat ikahiya o baguhin. Okay po? Naintindihan niyo naman po ako? Or masyadong malalim po yung Tagalog ko? Naintindihan niyo naman po ako? Okay po, naintindihan niyo ako. Mamaya may quiz tayo, 1 to 50. Ayan, so sa number 2, sabi po dyan, you are made in God's image.
Ayan, sabi po dito, male and female, He created them. So, create tayo ni Lord. Sabi di ba dun sa verse kung nabasa po natin, He created us, male and female. So, sabi po dyan, He made you, sige dito na lang po ako magbabasa. He made you unique. Ibig sabihin, hindi tayo pare-parehas. Meron tayong pagkakaiba. O, tingnan nyo yung katabi nyo kung alin yung pagkakaiba. Sige, tingnan. O, diba? Merong nilikhang maputi, merong nilikhang maitim, katulad ko. Merong nilikhang matangos ang ilong, merong nilikha naman na natural lang. Natural lang, okay? Para hindi tayo makasakit. Ayan. So ayan, nilikha tayong unique ni Lord, kaya wala na tayong dapat baguhin pa po sa sarili natin. Okay po, sabi pa po dyan, He made you special. Diba? Lahat tayo may kanya-kanyang talento, lahat tayo may kanya-kanyang hugis ng muka, ganyan. Kanya-kanyang tangkad, o diba? Kasi nga, tayong lahat ay special. Okay po, sabihin mo sa katabi mo, special ka. O, ayan. Hindi special. Ayan. Ayan, sabi pa po dyan, He made you valuable. Ibig sabihin, mahalaga ka. Okay? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Minsan po kasi parang dinedepende natin yung sarili natin sa kung ano yung tingin sa atin or kung sa ano yung pagpapahalaga sa atin po ng ibang tao. Tama po? Minsan, sinasasabi natin, hindi naman ako mahalaga kasi hindi ko sila kaibigan. Hindi naman ako mahalaga kasi wala akong mga gantong bagay. Pero po, nilikha ka ng Diyos, ibig sabihin, mahalaga ka. Okay po? Ayan, sabi pa dito, bilang lalaki o babae, ikaw ay nilikha sa larawan ng Diyos. Saan daw po tayo nilikha? Oo, sa larawan ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong dignidad, meron tayong halaga, at meron tayong layunin sa ating buhay. Nilikha tayo ng may layunin. Hindi ka mas mababa o mas mataas dahil lang ikaw ay nilikhang babae o dahil ikaw ay nilikhang lalaki. Pero, nilikha tayo ng babae at lalaki at wala pong mas mataas o walang mas mababa. Nilikha tayo equally. Okay po? Kaya wag mong sabihin, babae lang kasi ako. No, hindi. Nilikha ka ni Lord. So, pantay-pantay ang pagkakalikha niya sa kanya, sa ating lahat po. Ayan, sabi pa dito sa number 3, the world does not define you. Sabi dyan, ano ba ang sinasabi ng mundo sa atin? Ayan, sabi dyan, hindi ko nasulat. Ayan, di ba sinasabi ng mundo, okay lang na maging di ba kapag lalaki ka, sorry na po sa words ko. So, di ba, minsan kapag babae ka, okay lang yan magdamit ka ng panglalaki. Kapag babae ka naman, pag lalaki ka naman, okay lang magdamit ka ng pambabae. Pero, mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi niya tayo aayawan dahil doon. Pero, alam niyo kung ano, mahal tayo ng Diyos kasi nilikha niya tayo. Pero alam niyo kung anong ayaw niya? Yung kasalanan po. Kasi kasalanan po yun. Okay po, hindi po namin kayo dinidiscriminate o hindi po namin kayo anong tawag ba? Dinidiscriminate nga. Or na kakaiba kayo sa amin. Pero hindi po, lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Kasi nga po, di ba, nilikha niya po tayo. So, kaya po namin to tinuturo ngayon ay para po malaman natin na mahal ka ng Diyos. Pero kahit mahal ka ng Diyos, ayaw niya pa rin sa kasalanan. Kaya po minumulat tayo ngayon pa lang sa gantong edad para po makita natin na tayo'y nilikha ng Diyos na maganda at perpekto sa paningin niya. Kaya hindi na po natin kailangang baguhin yung sarili natin para lang magustuhan tayo ng ibang tao. Amen po? Natawid siya. Ayan, sabi dyan. Sabi pa dito, kaya huwag nating hayaan na ang mundo ang magdikta kung sino ka. Palagi mo lang titingnan, paano ba ako nilikha ni Lord?
Di ba sabi din sa verse, He created us in His own image. Maganda. Maganda yung pagkakalikha sa'yo. Wala ka nang dapat baguhin. Okay po? Minsan nagkakaproblema lang tayo sa tingin ng mundo, pero po si Lord, maganda po yung tingin sa atin. Ayan po. Ayan, sabi pa dyan, may mga panahon din na sinasabi ng mundo na mali raw ang pagkakalikha sa atin. Di ba marami po tayong nababalitaan. Alam ko na exposed na kayo sa social media. Kaya nakikita nyo na yung mga sinasabi po na ganito. Na mali daw yung pagkakalikha sa kanila, mali yung pinaglagyan sa kanila, ganyan. Pero hindi po. Nakaplano na kung paano ka ipapanganak, kung ano yung gender mo, nakaplano na siya. Pero sabi dito, pero hindi ang mundo ang may karapatang magdikta kung sino tayo. Kasi hindi ang mundo yung lumikha sa atin. Maging ang mundo kasi ay nilikha lang ng lumikha po sa atin. Sino nga ulit yung lumikha sa atin? Si Lord. Okay po. Kaya po, walang karapatan ng sino man po na magdikta at sabihin kung sino tayo. Si Lord lang po. Amen po? Amen. Eto naman, so last po. Ayan, sabi pa po pala dyan. Saan na ba? Sa verse po. Ayan, sabi po dyan sa Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Makita naman natin, nilikha tayo wonderfully and fearfully. Ay, nagkabaliktad lang. Ayan, nilikha tayo ng Lord na alam niya kung saan ilalagay yung mata, yung ilong, yung kamay, yung paa. Alam niya lahat. Kaya po wala na tayong dapat baguhin pa kasi nga, nilikha tayo ni Lord ayon sa image niya. Hindi man natin siya kamuka physically, kasi iba-iba tayo ng muka, di ba po? Pero, yung natin, yung emotions, nandun siya, yung halaga natin, nilikha niya talaga tayo ng unique para sa Kanya. Okay po? Ayan po, sabi pa po dyan, who are you in God? Sabi dyan, ayan, ito yung gusto ko. You are His children. Ano daw? Ayan, you are His children. Higit pa sa pagiging isang lalaki, isang babae, o isang tao. Ikaw ay anak ng Diyos. Masarap ba pakinggan? Masarap ba pakinggan? Opo, masarap pakinggan po na malaman na ikaw ay anak ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos, hindi dahil gusto lang niya, pero inilikha ka niya ng may pagmamahal. Kaya wag po nating baguhin lang yung sarili natin. Ay, para matanggap ako ng mundo, ito ko. Iibahin natin yung pagkakadesenyo sa atin ng Panginoon, mali po yun. Okay ka na. Ang kailangan mo lang tingnan ay kung paano ka tinitingnan ng Panginoon. Alam niyo po ba na kahit na maitim ka, maputi ka, or ano man yung itsura mo, sa Lord, pag tiningnan ka niya, sobrang ganda-ganda mo. Okay po? Kaya minsan wag nating sabihin, eto lang naman ako, hindi. Mahalaga ka. Ayan, sabi pa dyan, inaasahan ng Diyos na dapat daw asahan natin, or inaasahan ng Diyos na igagalang niya kung paano niya tayo nilikha. Huwag nating baguhin yung sarili natin para lang maging in, kasi po uso yung ganito. Okay po, mamuhay ka ayon kung paano ka dinisenyo, or kung paano dinesign ng Lord. Kung babae ka, maging babae ka. Kung lalaki ka, maging lalaki ka. Kasi yun ka dinesign ni Lord eh. Tama po? At mahal ka niya kung paano ka niya dinisenyo. Okay po? Ayan, so application. Live like God's child. Ano daw? Live like God's child. Ayan, mamuhay tayo ayon sa pagkakalikha sa atin ng Diyos. Sabi ko nga kanina, kung lalaki ka, magpakalalaki ka. At kung babae ka, magpakababae ka. Kasi po, iyon po yung tamang tayo. Iyon tayo kung paano po tayo inilikha ng Diyos. Amen po ba? Amen po. So sabi po sa ating conclusion, ang Diyos ang lumikha sa'yo, sa atin,
He created us with love and purpose. Kaya huwag nating baguhin ang identity na... Ayan. Dahil lang sinasabi ng mundo, dahil daw ang tunay na identity natin ay sa Diyos lamang natin matatagpuan na siyang lumikha po sa atin. Minsan kasi parang iniisip natin na para matanggap ako ng mga kaibigan ko, para matanggap ako ng mga tao, para maging fit in ako sa kanila, dapat baguhin ko yung sarili ko. Pero hindi po. Hindi nyo na po kailangang baguhin yung sarili nyo. Or pwede naman pala, in a good way, kung paano ka gusto ni Lord na maging ikaw. Huwag yung sinasabi lang ng tao. Kasi po kapag yung sinunod natin yung sinasabi lang ng tao tungkol sa atin, wala. Malulungkot si Lord kasi hindi tayo iyon. Hindi iyon yung idinisenyo niya. Kaya ayun po, dapat po mamuhay tayo ayon sa pagkakalikha sa atin ng Diyos. Hindi dahil kung sino yung idinidikta ng mundo na tayo. Iyon lamang po at marami pong salamat. Praise. Ayun. Thank you po, Sister Rose Ann. Pwede mo palakpakan natin si Lord sa buhay ni Sister Rose Ann. Ayan, ako naman po si Pas M. Sa mga hindi po nakakilala sa akin. And summarize lang natin and mas lalo pa nating i-emphasize yung shinare ni Sister Rose Ann. So again, sa prod, meron ako mga sinend na pictures, no? Paki-check na lang. Sa prod team. Ayan. Okay, so again, sino pag tinanong daw tayo ni ma'am, ano daw yung kasarian natin? Ano yung sinasagot natin? Ano po? Sino yung pagbabae, ano yung sinusulat natin? Female or babae. Pag lalaki, ano yung sinusulat natin? Lalaki. Pero sino ba sa atin yung feeling ko babae ako? Sa mga lalaki. Nandiyan ba yung mga lalaki natin? Oh, wag kayong sino sa inyo yung feeling mo, parang feeling ko babae ako. Ay, feeling ko girl ako. Ayan. Okay lang yan. Kasi nga kaya natin ito pinag-uusapan para maturo sa atin, di ba? O sino man sa atin, sa mga babae, feeling ko boy ako. Meron bang ganun sa inyo? O sino sa inyo may mga kaklase na ganun? May mga kaklase na lalaki, pero feeling niya girl siya. Ayan. Sino yung mga kaklase na babae, pero feeling nila boy sila? Ayan. O, diba? Meron ba sa inyong at your age, sila na? Mga nagbo-boyfriend, girlfriend. Nangyayari yan? Taas nga kamay, may kilala kayo, mag-boyfriend sila? Meron? Ah, talaga? Woo! Meron kayong kaklase, mag-girlfriend sila? Okay. O, yan, sige, okay lang. So, kaya natin ito pinag-uusapan para makita natin kung ano yung tama. Amen. Pa, sino gusto malaman yung tama? Amen. So, bakit kaya nangyayari yan? Di ba narinig natin kanina? Dapat pala lalao. Makinig na po. Harap sa akin. Maganda ba si Pas M? Opo, thank you. Ayan. So, ayan, naglagay po ako ng mga pictures. Sino nanonood niyan? Ayan. Kasi, yan yung mga napapanood natin na okay lang sa kanila. Yung babae, lalaki. Kaya minsan pag nanonood tayo ng ganyan, or sila, yung mga kaklase natin, feeling nila okay lang yun. Di ba, nakita nyo po? Meron pa ako nilagay na pictures. Ayan. Sino yan? Sa Cocomelon. Yan, sino nanonood niyan? Ayan, di ba nakita nyo may lalaki, yung parents nila parehong lalaki. Kaya feeling nila, okay lang siguro maging bading. Ano yung mga alam nyo? Bakla. Ano pa yung mga tomboy, tibo, ano pa? Ha? Bading. Ano pa yung mga alam nyong word? Syokla? Ayan. Kasi napapanood natin. Tama. Ano pa? May pinalabas. Ayan. Sinanood ng Peppa Pig.
hello, George. Di ba? Yung accent nila. Tingnan nyo, oh, di ba? May mga bading-bading, may mga tomboy-tomboy. So, feeling nila, okay lang yun. Di ba? Oh, sino pa may mga pinsan? Ganun din. Tita, tito, tomboy-tomboy, bading-bading. Ayan. Ano pa? Ayan, yan yung mga reason kung bakit. O, nakikinig po. Harap sa akin po. Ilan to? Dahil ko si Sister Krisha. Ito. Joke lang. Wala na. Ayun. So, yun nga. Kaya nagkakaroon ng mga ganyan. Pero ano yung tinuro ni Teacher Rose sa atin? Ano daw yung pagkakalikha ni Lord sa atin? 2 lang. Pakisabi nga po, 2 lang. Ano yung una? Ano yung pangalawa? Oh, kasama ba yung binabae? Kasama ba yung bakla? Kasama ba yung tomboy? Hindi. Ilan lang daw po? 2. Ayan. So, tingnan mo nga yung katabi mo. Tanong mo siya, ano ka? Babae, lalaki? O, sagutin mo nga. Lalaki, babae. Tama po, no? O, sino lalaki? Taas kamay. O, sino babae? Taas kamay. Ayan, very good. O, tahimik na, quiet na. Okay, yung mga quiet daw, magaganda tsaka mga pogi. Gusto nila maging maganda at pogi. Ayan, so anong gagawin? Bakit nga ba ganyan? Kasi alam nyo, love na love tayo ni Lord. Kaya nyo may gantong message kasi yung mga ganon daw po, sad to say, magiging honest po ako sa inyo, hindi ko lalabnawan, hindi ko siya, kailangan yung malaman to kahit bata pa kayo. Ang mga gumagawa po ng ganon ay mapupunta sa impyerno. Hindi po sila makakapasok sa langit. Kaya may ganito tayong message. Gusto nyo mapatunayan? Sino magaling magbasa? Sino gustong magbasa? Unang tatayo. Ayaw. Sige. Unang tumayo. 1, 2, 3, go. O, halika na, bebe. May papabasa ako sa'yo. Halika. Nahiya siya. O, Kara, ikaw na lang. Tulungan mo ako. Dali. Halika rito. May papabasa ako sa yung verse. Ayan. Meron akong papabasa. Okay, tignan niyo po kung anong hawak ko. Ano po ito? Bible. So, sa Bible natin babasahin. Pero kung meron kayong sa likod, pwede ring paki-flash. Pero sa Bible, para sure. Babasahin natin 1 Corinthians, babasahin ni Ate Cara. 1 Corinthians 6, 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa. Lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ang walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Thank you po. Palakpakan natin si Ate Cara. Ayan. Ano daw po yung huli? Ano yung nakalagay sa huli? Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Repeat after me. Walang bahagi, sa kaharian ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? Makakapasok ba sa langit o hindi? Hindi po. So nabasa natin doon, ayan, yung mga nakikipagtalik, ang lalim no? O nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nakalagay sa Bible, pag nakikipagrelasyon daw sa kapwa lalaki o kapwa babae, ano mangyayari sa kanila? Makakapasok ba sila sa langit? Hindi po. Saan sila pupunta kung hindi sa langit? Sa impyerno. Kaya pakisabi sa katabi, wag na tayong maging bading hanggang paglaki natin. No, sa mga lalaki, sabihin mo sa katabi mo, wag tayong magiging bading hanggang paglaki natin para sa langit tayo pupunta. O, sa mga babae, ganun din. Sabihin mo, wag tayong magtutomboy O, wag magtutomboy.
Hanggang sa pagbabalik ni Lord, wag tayo magtotomboy. Amen? Para lahat tayo, sino gusto lahat tayo dito pumunta sa langit? Amen! Ayan, so anong gagawin? Kaya yung application natin, maging tayo kung ano yung gusto ni Lord na maging tayo. Amen? Sabi nga ni Teacher Rose Ann, natutuwa ako habang nag-share si Teacher Rose Ann. Makinig na po, ilan to? Minus nito. 1, galing sa mata. Okay, so una, dapat maging tayo kung ano yung pagkakalikha ni Lord sa atin. Amen. So habang nagtuturo si Teacher Rose Ann kanina, na-imagine ko si Lord habang ginagawa niya tayo. Na-imagine niyo ba yun? Habang ginagawa niya yung buhok mo, ginagawa niya yung mata mo, ginagawa niya yung ilong mo, ginagawa niya yung bibig mo. Ang ganda-ganda naman itong anak ko na to. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ganda. Sa mga lalaki, ang pogi, di ba pag lalaki ginagawa niya, ang pogi-pogi naman itong anak ko na to. Nakakapanghinayang naman kung magiging babae ka, di ba? Tama ba? Sa mga babae, nakakapanghinayang naman kung magiging lalaki ka, ang ganda-ganda mo, di ba? Pakisabi nga sa babae, ang ganda-ganda mo. Sa mga lalaki, ang pogi-pogi mo. O, di ba? At ito na po, ano namang gagawin natin? Kunwari may nakikita tayong mga friends sa school na mga ganito, anong gagawin nyo? Aawayin nyo ba? Bakla-bakla. Tambay-tambay. Ganun ba gagawin nyo? Yes, opo. Sabihin natin sa kanila na love sila ni Jesus. Okay? And even tayo, baka meron sa atin nahihiya lang macho-macho kunwari, pero deep inside, bakit ako nandito? Mga bading. Mga lalaki naman, kailangan ko magpakababae kunwari, para kunwari girl ako, pero deep inside, hindi pala. Huwag kayong mag-alala, kasi mahal tayo ni Jesus. Amen? Namatay siya sa krus para tulungan tayo. Kung meron tayong mga nagiging crush, sino dito lalaki, may crush na lalaki? Pwede ka humingi ng tulong kay Lord. Kausapin ko muna yung mga boys. Mga boys, nandito ba kayo? Opo. Pag may crush kang boy, pwede mo hingin tulong kay Lord. Lord, ayoko, sabi po sa church, sabi sa Bible, dapat babae, dapat kung may crush man ako, babae. Wag mo na magbo-boyfriend, ha? Wag mo na mag-girlfriend pala, ha? Ayan. Dapat babae. Lord, tulungan mo ako. Pwede kang humingi ng tulong kay Lord, no? Lord, gusto ko sumayaw sa mga TikTok na mga kumikembot-kembot Mga lalaki nakikinig po ba? Sino nagti-TikTok sumasayaw na mga kembot-kembot? Ayan. Sabi mo, Lord, tulungan mo ako para hindi ko yun magawa. Amen po, mga boys? Amen. So, dito naman ako sa mga girls. Kung meron naman sa atin, baka meron sa inyong may girlfriend, di ko alam. Pwede kang humingi ng tulong kay Lord. Lord, tulungan mo ako. Gusto ko sumunod sa'yo. Amen. Dapat, gusto kong, ikaw lang. Kung kailangan naming mag-break. 13 years old. Ayan, anyway, hindi ko alam kasi kung ano yung story nyo. Pero, Lord, tulungan mo ako kasi gusto kong makasunod sa'yo. Amen? Amen. Ano namang gagawin kapag may nakikita tayo? Mahalin natin sila. Huwag natin silang asarin. Huwag natin sila, sama-sama, pupunta sa impyerno, buti nga sa kanila. Hindi ganon. Hindi tayo ganon. Amen? Love natin sila. Amen po? Share natin si Jesus sa kanila. Amen? Amen. Sino gusto yung mga friends niya mapunta sa heaven? Amen. Tulungan natin sila mapunta sa heaven. Share natin si Jesus sa kanila. Sabihin natin, alam mo, love kayo ni Jesus, love ka ni Jesus, pwede kang hindi maging ganyan, pwede ka niyang tulungan para hindi ka maging ganyan. Amen po? Amen. Gusto niyo bang makita kung gaano kayo ka-love ni Jesus? Opo. Meron akong papanood sa inyo. Panoorin lang natin to para makita natin kung gaano tayo ka-love ni Jesus. Gusto niya tayong makaalis dito. Gusto niya tayong pumunta sa heaven. So, panoorin po natin. Quiet lang po. Quiet. Okay.
ordered that the sign be placed for all to see. Father, forgive them, for they do not know what they do. Woman, behold your son. John, behold your mother. From this day forward, I shall care for her as if she were my own. I'm thirsty. Give him water. I got some sour wine. It is finished. Ano yung makikita natin doon? Sabi dyan, Jesus gave His life so that we can live. Bakit ba tiniis yun ni Jesus Christ? Mahirap ba ipako sa krus? Opo, bukod doon, nilatigo pa siya, nilagyan pa siya ng koronang tinik. Bakit ngayon tiniis? Kasi love niya tayo. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Ayaw niya na, kasi sino ba yung may gusto na magkasala tayo? Yung demonyo, di ba nakita natin kanina, yung parang lumabas na ganun. Kaya nga tayo tinutukso para maging tomboy tayo, para maging bading tayo, para mapunta tayo sa impyerno. Pero anong ginawa ni Jesus? Binigay niya yung buhay niya kasi mahal niya tayo. Sabi niya, ako na lang yung mahirapan para sila hindi na mapunta sa impyerno. Ganun tayo ka-love ni Jesus. At ngayon, paano natin marireceive yung love na yun? Kung ibibigay natin yung buhay natin kay Jesus Christ. Lord, tulungan mo ko na kahit madaming tomboy, madaming bading sa paligid ko, mamimaintain ko yung pagkakalikha mo sa akin. Amen? Kahit maraming, hindi lang naman yun, of course, madami pang ibang kasalanan. Yun lang kasi yung topic natin ngayon. Pero kahit sa lahat ng kasalanan, pag binigay natin yung buhay natin kay Jesus, Lord, tulungan mo ako, hindi na ako magkasala, tulungan mo ako na ikaw yung masunod sa akin, mangyayari yung mapupunta tayo sa heaven. Magkakaroon ng power tayo dahil kay Jesus Christ. Amen? Sino gustong magkaroon ng power dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross? Amen. Sige po, tayo lahat ay tumayo at magpe-pray tayo. Sige, tayong lahat ay yumuko. Kanya-kanyang prayer po, wag munang mag-uusap sa katabi. Hingi tayo ng tawad kay Jesus. Sorry po, Jesus, sa lahat ng mga kasalanan ko. So, lahat ng naiisip mong kasalanan, hingi mo ng sorry. Lalo na yung topic natin ngayon. Sorry, Jesus, kung nagiging, bading or tomboy. Sorry, Lord, kung nakipag-relationship po ako sa same gender ko. And even yung iba pang mga kasalanan. Sorry, Lord. Tapos mag-thank you tayo kay Jesus. Thank you, Jesus, na binigay mo yung buhay mo para sa akin. Sige, sabihin natin yun. Salamat. Sige, sundan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Salamat po na ibinigay mo ang buhay mo para mapunta ako sa langit at hindi sa impyerno. Ibinibigay ko po sa iyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po ako na mamuhay ayon sa pagkakalikha mo sa akin. Ngayon mag-worship tayo kay Lord. Sino gustong mag-thank you kay Lord kasi binigay niya yung buhay niya sa atin? Sige po, pwede ba nating taas yung kamay natin?
at i-worship natin siya. Awitin po natin ito. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Thank you, Jesus. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Thank you, Lord. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Wala nang papantay sa kabutihan. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Yes, Lord. Buhay ko, Sundin ang loob mo. sundin ang loob, Iparinig ang nais mo. parinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Ng panahon, Thank you, Lord. Diyos ka sa Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. oras na riyan para sa Panginoong Jesus, maghari ka. Purihin ka. Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Kilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Nagbabago Yes, Lord. Salamat, Panginoon. sa amin. Minsan di ka Nariyan para sa amin. para sa amin. Panginoong Jesus, Maghari ka. hari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Liwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Ama. Sa oras na to, magpe-pray naman tayo. Hingin natin kay Lord na gamitin niya tayo para yung mga tao sa paligid natin ay makakilala rin kay Jesus. Gusto niyo po yun? Amen. Sige po, pray tayo. Yuko tayong lahat at tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po na ipinakilala mo sa amin ang iyong sarili bilang Panginoon at tagapagligtas. Gamitin mo po kami para ikaw ay makilala rin ng mga tao sa paligid namin. Tulungan mo po kami na maiparamdam sa kanila ang pagmamahal mo sa kanila. In Jesus' name, Amen. Amen. Sino in love kay Jesus? Sino gustong mahalin si Jesus ngayon? Amen. Tayo'y umawit ulit ng papuri para kay Jesus. Palakpak natin yung mga kamay natin para sa Lord. Sige tayo, umawit ulit. Live a life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you were always there. Troubled times, it's you I see. Put you first, that's all I need. I humble all I am unto you. Lalo tayo lahat! One way! Jesus, you're the only one I could live for. One way! Jesus, you're the only one that I could live for. One way! Jesus, you're the only one that I could live for. One way! Jesus, you're the
one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight. For you, believing all for you. Yes, you are the way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight. For you, Yes, Lord! believing all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the life. Believe by faith and not by sight. For you, believing all for you. Let's say, what way? Jesus! You're the only one that I could live for. One way! Jesus! You're the only one that I could live For the last time! You're the only one that I could live for. Amen. Amen! Thank you, Jesus! Isa nga pong malakas na thank you, Jesus. 1, 2, 3! Amen! Ayan, sige po, upo muna tayo kasi meron pong magbibigay ng ating pagkain. Ayun pala. Okay. So, ganito po gagawin natin. Unahin muna natin yung unang line. Ay, sorry. Picture muna. Dito sa stage. Dito na lang, para hindi na mahirapan. Ayan. Oh, wait lang daw po. Picture lang. Ayan, tayo lang. Tapos, turo tayo kay Jesus!